Good morning, magandang umaga po. Hoy! Eto maganda ngayon. Iba ulit tayo. Ito yung setup natin na ganito na isinasalit ho natin ito sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung may mga maiinit na diskusyon tungkol sa isang issue na dapat ay mas maunawaan po natin. Hindi para mag-away-away, hindi para magbangayan, magtalo-talo, kundi mas maipaintindi natin yung mga punto. Bakit gusto natin to? Bakit ayaw natin to? Ano ba yung mas maganda talaga na tahakin? Ano ba yung talagang dapat na mas pag-isipan natin? Ngayong umaga po, bibigyan namin kayo ulit ng isang panibagong presentasyon. Sa pagpasok po kasi ng Administrasyong Duterte, naging maugong na naman nga itong usapin tungkol po dito sa death penalty. Ito po ay panukalang batas na matagal nang binabalak na maipatupad. Medyo matagal-tagal na ho ito na ang sistema ay nandyan na pag-uusapan, mamamatay, babalik. Ngayon ho ay medyo parang ibang sulong ngayon. Ayon ho doon sa mga nagsusulong nito, ito daw po ay sagot sa lumalalang kaso ng krimen sa bansa. Pero para naman doon sa mga hindi sang-ayon dito, ginawa na natin dati yan Wala din na po nangyari. Diba? At isa pa nga hong tinitingnan dito, magiging maayos ba pagpapatupad niyan? Hindi kaya tamaan lang yung mga mahihirap, lalo na kung nakikita natin na may problema pa rin ang ating judicial system. Para umalaman natin yung iba't ibang kuro-kuro at iba't ibang mga saloobin, kasama po natin ang dalawa sa ito, mga kumbaga parang nakakaano lang tawagin na veterano. Kasi minsan parang pag veterano, parang parang medyo. Kaya nga ho, sabihin na lang natin na mga bihasa. Yan, yung mga sanay na sa mga ganitong usapin, pero kumbaga, ito yung mga iniidolo nung mga, ito yung mga mga tawag nila, mga matini idol, mga panahon na, sanay sa mga dalisay at busilak na mga pagmamahalan. Sa gitna ho nito, talakayan na to, bigyan po natin ng pagkakataon din na andito naman yung ating mga audience at nagkakape sila. Habang sila yung nagkakape, baka gusto nila makiparticipate, magtanong sa mga sang-ayon, hindi sang-ayon. Hindi po ito sasabihin nating formal debate. Hindi wala, naman tayo. Ito ay isang friendly debate na palitan lang ng ika nga ho ay masasabi nating pananaw para mas maintindihan ang ating mga taga-subaybay. At the end of the day, pag-usapan natin, pagkasunduan natin, ano ba nga yung mas makakabuti para sa ating bayan. Parusang kamatayan dapat na nga ba nating ibalik sa atin pong bansa. Dahil hindi ko malaman kung ano ba ang talagang magiging dulo nito kung sakasakali. Narito po ang ating mga kasama at panauhin. Earned a bachelor's degree of arts in Colegio de Purísima Concepcion. Also attained a Bachelor of Laws in San Beda College. A lawmaker and a long-time public servant representing the 2nd District of Capiz. Let's welcome to the program Deputy Speaker, ex-officio member of all committees, Representative Freddy Nil de Castro. Welcome. Tama na sana, may dipa. Nga Kaya yan ang itong ating wagas at dalisay na pagkaka-introduce sa'yo. Nakita mo naman, Kong, ha? Kulang. Dapat tapat, wagas at dalisay. Yan. Sige, tapat, wagas at dalisay. At syempre, our second guest is a Bachelor of Architecture at the University of Santo Tomas, former Manila Mayor and former Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. He now occupies a seat at the lower house as Buhay Party List Representative. Ito ay matagal na natin ding nakaka-ugnayan, nakakatalamitam, bata pa ho tayo. Ngayon ay medyo na tayo. Let's welcome to the program Representative Jose Lito Atienza Jr. Welcome po, welcome. Have a seat, sir. Thank you. Yan, kasi ngayon, Kong, dati, mayor Ngayon, Kong, may mayor ba kayo ulit, sir? Alam mo,
tumatanda na tayo. No? Buti na lang, nag-umpisa ako sa politika, 10 years old. Oo nga, sa bagay. Pwede. Pwede pa na. Pero ano ba, susunod? Magsisenador na ba? Hindi. Hindi pa. O balik, Basta, Maynila. Mahal ko, Maynila. Maglingkod tayo. Yun ang ating. Yan. Pero ito si Kong, ano ba tawag sa'yo nung mga nagmamahal sa'yo nung bata ka? Siyempre yung mas masarap, Fred, ano ba? Tinatawag nila kong Fred. Fred? Tinatawag nila kong mahal. Naku. Tinatawag nila kong sweet. At tinatawag nila kong ikaw ang buhay ko. Naku, talaga naman pag-ibig mong wagas at dalisay. Pero nung bang unang nag-congress ka, hindi ba kasama ka dun sa nag-repeal ng death penalty? Hindi lamang kasama, Kuya Daniel. Oh. Kundi isa ako sa malakas na nagsulong na mawala yung death penalty sa ating bansa. Tapos ngayon naman, gusto mo naman ibalik. Kailangan ibalik. Paggulo ka rin, ano? Hindi. Hindi ako Bakit magulo. nun? Bakit nun? Sabi mo, nandyan na nga. Tapos pina-repeal, pinaalis. Ngayon naman, gusto mo naman ibalik. Hindi magulo, Kuya Daniel. Oo, ano ka? Ang pagkatao ko ay sumusunod lamang sa pangangailangan ng panahon. Bakit? Hindi ba natin kailangan noon? Hindi pa. Paano hindi? Malaki na din naman ang kriminalidad nun. Malaki ang kriminalidad pero hindi kasing halimaw ang mga kriminal ngayon at noon. Kailan lang naman yun eh. Kailan ang ano? O kailan yun, nung ni-repeal nyo? Hindi, matagal na. 2006 pa yun. 2006 halimaw na rin mga to. Dami na rin halimaw nun eh. Mas halimaw ngayon. Mas halimaw lang, pero halimaw na rin. Ikaw lang ang nakikita ko Diba? na patuloy pa rin magandang lalaki. Pero halimaw pa rin yun. Kung ang lahat ng kriminal ay kasing mukha mo o kamukha mo, Papatay wala pa rin. ng death penalty. Ang lahat ay gustong mamatay na. Alam mo, ang kagandahan, wala sa mukha, nasa kalooban. Hindi lamang mukha, hindi lamang kalooban, Kuya Daniel, kundi pati puso mo. Kaya nga, kung maganda nga ang mukha mo, pangit naman ang puso mo, halimaw ka nga, di ba? During that time, halimaw na yun eh. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit noon pinatanggal mo, kasama kasi, hindi naman ikaw lang, kasama ka doon sa mga nagpapatanggal, ngayon naman, bumalimbing ka naman. Bumabalimbing ako para sa kagandahan ng bansa. Ibig sabihin, noon susundan kita, Kuya Daniel. Yes, Halimaw ang sabi mo. Pero ngayon ay mas halimaw na. Pero what I'm saying is, hindi ba noon kung ang katotohanan noon ay applicable yan, dapat applicable din ngayon. Di ba ganon? Hindi. Dahil hindi pa sobrang nangyayari noon. Naman, Ngayon ay sobra na. 2006 lang Matagal naman yun. na. Dahil maraming nangyayari sa segundo o oras lamang. Ngayon, kung bibilangin mo 2006, 11 taon na ang nakalipas, malaki ang nagawa ng 11 taon sa ating bayan. Tingnan natin kung ano. Sangayon ka ba doon, Kong? Itong si Kong Lito, parang balimbing kasi ito eh. Bumabalimbing lang ako sa mabuti. Ibig sabihin, dati masama yun. Hindi rin. Kong Lito, sige, ikaw naman. Bakit naman ngayon gusto mo, hindi ka naman kasama doon? Talagang ever since, ayaw mo. Ay tayo consistent. Yes. Naniniwala ko na respetuhin ang buhay. Na mahalin ang kapwa at akayin ng nagkakamali at sumunod tayo sa utos ng Diyos at ng ating saligang batas. Pero di ba noong araw, inutos din ng Diyos yung mga batuin hanggang sa mamatay yung mga suwail, yung mga walang ya. Anong araw yun? Unang tipan. Alam mo yan. Hindi na binabato ngayon ng mga kriminal. Inaakay. Pinabaril na nila. Nililitan injection na. Yun ang gustong gawin ni Congressman. Alam mo, matalik na kaibigan ko ito Oo nga. I want you to know I respect him dahil isa sa mga batikang mambabatas yan. At matagal na yan sa Kongreso. In fact, 5 haligi ron siya na nagpatayo yata Pabalik-balik. Anyway, but dito sa issue ito, magkahiwalay kami. Sapagkat iba ang pananaw niya Yes. Respetuhin natin siya. Pero iba naman ang pananaw namin. Hindi kami naniniwala
na ito ang solusyon. sa Doc, problema. primarily, anong inyong batayan dito, Kong? Bakit ayaw ninyo na maibalik ang death penalty? Dalawang bagay, no? Una, unang-una hindi atin ang buhay eh. Kaya hindi dapat pinakikialaman ng gobyerno yan. Pangalawa, hindi solusyon patayin ang kriminal para sugpuin natin ang kriminalidad ngayon. Talagang tama si Congressman Castro. Malala ang problema natin ngayon. Pero ang solusyon ba ay patayin ang mga suspect, ang mga kriminal? Hindi po eh. Sapagkat ang problema natin, corrupt judicial system. Talagang may diferensya ang ating criminal justice system from police, prosecutor, judiciary, detention. Alam na natin lahat to eh. Pero ang sinasabi nila dito, kasi kagaya nung, kung halimbawa nga naman daw napakatalamak at napakagrabe ng kasama ang ginagawa. At nakikita mo naman na wala man lang kabakas-bakas sa kanya na gusto niya talagang magbago, umahon doon. At talagang nilulubos niya yung kanyang kasamaan. At grabe nga naman ngayon dahil nung araw, babarilin lang, okay na. Ngayon, chachap-chapin, igagahasain, 2 taong gulang na bata dahil dun sa ganong klase ng heinous crime talaga. Ay, may solusyon dyan. Daniel, ikulong natin permanente. Hindi ka na makakalabas pag ikaw ay gumawa ng ganyan. Ganun sana ang ating criminal justice system. Kaso nga masaya sila detention. sa detention Yun ko. nga ang problema. Corruption sa loob ng detention. Nakita na natin eh. Doon sila may nagtutunan jacuzzi. ng droga. May jacuzzi, merong studio, may babae gabi-gabi. Kaya patayin na lang daw. Hindi. Yung nagpapatakbo ng detention at yung nagpapatakbo ng gobyerno, ang ating punahin. Ba't nga naman hindi na lang ikulong ng gano'n? Permanente. Pwede naman yun, di ba? Dahil sa aking paningin na Kuya Daniel, Papakainin pa. pagpakulong Oh. ay hindi yon katarungan na ibinigay mo sa naging biktima ng krimen. Ang isang ginahasa, Bakit hindi katarungan yung sabi nga ni Kong Lito, ikulong mo ng panghabang buhay, wag mo nang palabasin dyan at mag-suffer ka, ma-realize mo yung konsekwensya na ikaw ay hindi malaya dahil sa iyong ginawang kamalian. hindi ako naniniwala na katarungan yon. Inaayunan ko at iginagalang ko ang opinyon ng aking matalik na kaibigan na mayor at ngayon Congressman Lito Atienza na ang buhay ay banal, dapat irespeto. Subalit kung patayin mo ang isang tao, gahasain mo at iurakan mo ang dangal ng isang babae na pagkatapos mong gahasain ay pagpatawad na po sa aking lingwahe, papasakan mo pa ng kung ano-anong bagay ang kanyang pribadong ari. Pagkatapos ay sasaksakin mo siya ng 18 beses hanggang mamatay. Hindi ako naniniwala na ang pagpakulong mo sa kanya ay katarungan sapagkat doon lamang sa kulungan ay masaya ang buhay nila doon. Kaya saan ang katarungan? yun nga sinasabi ni Kong Lito, bakit masaya buhay nga? Dahil nga mali yung, dahil corruption nga Hindi pumapasok rin na. ako naniniwala na dahil sa korupsyon lamang ay ikukulong mo ang isang tao. Hindi natin dapat kunin ang katarungan sa kung ano ang pamamalakad sa NBP dahil yun ay gawain ng ibang tao. Ang korupsyon ay huwag natin gawing alibay o ekskusa upang maparusahan ng tama ang mga kriminal na ang kanilang ginawa ay dapat pagbayaran nila. Hindi nga excuse yun, Kong. Ang sinasabi nga ni Kong Lito, Galit na galit si Congressman. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Ibig sabihin yan, Antono galit. ang ibig sabihin yan na yung sinasabi ko ay galing sa puso. Hindi. Galing sa puso sapagkat nakikita ko ang panahon ngayon, ang sitwasyon ngayon, at ang karumal-dumal na nangyayari na krimen sa ating lipunan. pero ang sinasabi nga ni Kong, go ahead Hindi please. ko naman masisisi si Yes. Congressman eh. Oo. Talagang nakakagalit ang nangyayari. Totoo. Yung mga sinasabi niyang krimen, Yes. abay, pag hindi ka naman nagalit sa ganun. Oo. Kaya kami gusto namin parusahan ng tama. Oo. Pag ikaw ay nakulong, Oo.
naku, lalo na, mag-uumpisa ka city jail. Oo. Nakita mo ba kalagayan ng mga city jail? Oo. Halos wala ng tulugan. Para kang sardinas. Pagtulog nila scheduled. Oo. Oras ka lang. Tapos ako naman. Maraming, ikaw naman. ano doon, oh. Siksikan, parang sardinas. Pag nakulong ka sa Muntinlupa, na wala ka ng pribileyo, wala kang jacuzzi, wala kang studio, wala kang alak, wala kang babae, baya talaga magdudusa ka. Yun ang kaparusahan. Without na hindi tayo lumalabag sa tamang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Hindi ba parusa yun? Kasi ang sinasabi ni Kong Lito ngayon, kung papatayin mo, as a matter of fact, parang you're doing him a favor dahil wala na siyang naranasang hirap. Siya, sinaksak niya yun, pinatay niya. Tama, ginawa niya yun. Pero yun namang parusa sa kanya, kung hindi mo naman sasaksakin din at sasalpakan mo din yung ari niya ng di parang hindi rin patas. Paano ang katarungan yun na pinatay mo lang? Ang katarungan dyan, Kuya Daniel, ay kung anong inutang mo, yun ang dapat bayaran mo. Kung ikukulong mo lamang ang tao, sasabihin mo mahirap ang pagkakulong, pero hindi yan nagdadala ng mensahe sa mga darating o kasalukuyang gagawa pa ng krimen upang hinuwag nilang gawin o panularan o tularan kung anong ginawa ng mga unang gumawa ng krimen. Kaya, bibigyan kita ng isang halimbawa. As between isang bagay na kinakatakutan at isang bagay na hindi kinakatakutan, siyempre ay iiwasan mo yung kinakatakutan. Kaya ngayon kung ikukulong mo lang ang tao, pagkatapos niyang gasain, pagkatapos niyang patayin ang kanyang biktima, pagkatapos niyang luuban ang pamamahay at patayin ang lahat na miyembro ng pamilya, ikukulong mo siya. Ano ngayon ang katarungan na nakamit ng pamilya ng biktima o mga naiwan ng biktima sa ating gobyerno? Wala. Ang sinasabi kasi ni Kong Lito, kasi nga ngayon ang makulong madali. Kung ikaw ay naka-jacuzzi, okay, hindi ka matatakot na makulong. Kung makukulong ka, kung makukulong pero ka. yung pulis lamang malalagyan mo na, yung fiskal malalagyan mo na, yung judge mayayari mo. Bago ka makulong, marami kang pagkakataong makawala. Kaya nga sabi ni Congressman, yung epektibo yung patayin. Ako nang sinasabi namin, sa karanasan natin, hindi yun ang paraan Hindi epektibo matigil. Dumaan na tayo dyan di ba? Martial law, pinapatay talaga. Firing squad pa si Lim Seng Ang tao medyo nagugulantang 2 to 3 months. After that, balik uli sa bisyo. Lumaganap ang droga. Lalong lumala ang problema ng kriminalidad. Kaya hindi yun ang solusyon. Nakita natin, pinataw, inalis, pinataw uli, inalis. Ngayon, ipapataw na naman natin. We are not solving the problem because the problem is one of the criminal justice system na alam ni Congressman. Alam ko, bandang huli magkasama kami dito. Alam mo naman, alam mo naman pala daw yun Hindi rin ako naniniwala doon na hindi, doon sa sinabing tinanggal, ibabalik. Alam mo, ang problema kasi sa atin, hindi consistent ang pagpapatupad ng parusang kamatayan. Ibinigay sa ating halimbawa ni Congressman Atienza yung oras ni Marcos na kay Lim Seng. Pero yun na hindi na nasundan. Kung hindi yan nasusundan, sinong matatakot? Kung hindi yan nasundan, sino ang iiwas sa parusang kamatayan? Kailangan ayon sa otoridad ng mga tinatawag nating criminal justice system, kailangan meron tayong tinatawag na consistency. Pag inumpisahan mo, ituloy-tuloy mo, ipakita mo sa taong bayan na hindi ka nagbibiro, ipakita mo na seryoso ka sa iyong programa. Parehas ang nangyayari ngayon. Problema, Daniel, hindi mangyayari yung sinasabi ni Congressman Castro. Bakit po? Dahil yung criminal justice system, may diferensya nga The certainty of arrest, pag tiyak na tiyak, mahuhuli ka. Doon ka iiwas na gumawa ng masama. Pero pagka hindi ka mahuhuli dahil may pera ka, marami kang pera, may pambayad ka, may pansuhol ka, hindi ka matatakot sa parusa. Maski na gawin mo pa double death penalty, tapos sabihin ng kriminal, babayaran ko lahat yung paraan. Lalo na kung meron... Sino mapapatay? Puro mahihirap lang. Ang mayayaman, hindi matututo ng leksyon dahil may pera silang pambayad sa isang sistemang korap. Alam mo, Kuya Daniel, hindi rin ako sumasang-ayon sa pananaw ng aking kaibigang Congressman Atienza. Dahil kung ito ay gagawin nating dahilan upang isipara
ang mahirap at mayaman na sinasabi nila, parang hindi tama yon. Sapagkat unang-una, sinasabi natin mga pulis ay maaaring mabayaran. Siguro out of 100 naman ay may mga natitira naman tayong mga kapulisan na mabuti naman ang kanilang pagkatao. Ngayon kung palagi na lang natin gagawin na ekskusa, palagi na lang natin gagawin na dahilan na itong mga pulis na ito ay masasama lahat kaya hindi natin maaring ipatupad itong death penalty ng patas, ay anong mangyayari sa ating bayan? Pangalawa, sasabihin natin na ang ating mga husgado ay nababayaran. Palagay ko naman ay hindi naman lahat ay nababayaran. At pangatlo, sasabihin natin na ang ating mga husgado, pag ikaw ang mahirap, tapos ka na, patay ka. Hindi rin ako naniniwala doon. Kasi noong una, ang automatic review ng death penalty, mayaman ka man o mahirap ka, automatic nire-review yan ng Korte Suprema. Pero ngayon, hindi lang kontento ang Korte Suprema na sila lang ang mag-review dahil gusto nila na maiwasan kung ano man ang problema na magkaroon ng pagkakamali ang hatol ng mababang husgado. Kaya ang ginawa nila, hindi automatic na punta ng Supreme Court. Dumaan ka ng Court of Appeals para mas protektado ang ating tao. Kong. Alam nyo, kung lahat yung sinasabi ni Congressman Castro, ang kalagayan, eh baka magkaintindihan pa kami. Pero hindi ko nakikita yung sinasabi niya. Ay, unang-una, hindi ko sinasabing corrupt lahat ng pulis. Hindi. Correct. Ako yung naging mayor. Maraming pulis na mahusay. Marami ring piskal na mahusay. Judges, marami rin. Pero isa lang ang corrupt, eh baka yun na magsentensya. Ayun ang tatanggap ng lahat ng lagay. But just to show you that ang problema natin ay talagang criminal justice system. Ngayon, as of today, lahat ng city jail ng bansa, punong-puno ng kriminal. Talagang siksikan. Marami dyan, walang kasalanan, o kaya nililitis ang kaso, o kaya ay dumukot lang, nagnakaw ng isang baboy, isang bisikleta, isang taon lang ang parusa, pero 5 taon na nakakulong. Why? Mahirap sila, wala silang abogado, wala silang pandepensa. Kaya nabubulok sa kulungan, walang umaasikaso. Yung sinasabi ni Congressman, imposibleng mangyaring mahihirap lang ang parusahan. Ngayon, napaparusahan ng mahirap beyond dun sa kanyang possible sentence dahil wala siyang abogado at mahirap siya. Pag may death penalty, ang lilinya sa death row, puro mga mahihirap. Dahil yung mayayaman gaya na sinasabi ko, makakabili ng makakapagbayad ng abogadong mamahalin, uhusay, makakagawa ng paraan para makawala. But yung mga mahihirap, helpless. Katulad ng nangyayari ngayon, punong-puno ang mga city jail ng mga mahihirap na walang pandepensa sa sarili. Yan ang mangyayari sa death row. Puro mahihirap ang nakapila dyan. Okay, point of question na, Kong. Nakikita niyo po ba na ang death penalty ang magiging sagot para mahinto ang kriminalidad? Yun po ba ang inyong sinasabi? Isa sa mga paraan na maaring mapigilan o mapahinto natin ang tinatawag na heinous crime. Pero noong ipinimpose po ito dati, ay hindi napigilan yung mga heinous crime. Tama po ba yun? Oo, sapagkat hindi consistent ang implementasyon. So, ang problema po natin ay hindi po yung sentensya, kung hindi, yung consistency sa implementasyon. Tama po ba yun? Yan ang problema natin. Paano po tayo na ngayon makakasiguro na pagka ini-impose ang death penalty ay magiging consistent din ang implementation? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Pabor po ako sa death penalty, lalo na po sa mga heinous crime, mga drug-related. Kasi po, yun ang isa sa mga cause ng mga karumal-dumal na krimen, yung mga nakadroga. Doon pabor ako. Drug-related crimes po. Hindi ako pabor sa death penalty bilang isang Kristiyano. Dapat kumpisahan natin, pagbigyan natin sila makapagbago. Dahil Diyos lang ang pwedeng gumawa ng ganong kaparusahan sa atin. Tao rin yan eh. May mga puso rin yan kinakalang. Pagbigyan natin para makapagbago.
Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Kasama po natin Capiz 2nd District Representative Ferdinand Castro at Buhay Party List Representative Jose Lito Atienza Jr. Well, punta ko lang muna yung aking nakabinbin pong tanong kay Kong Fred. No? Dati ho, pinatupad dito, sinasabi ninyo, deterrent ito para mabawasan yung heinous crimes at kung hindi man siya totally ma-eliminate. Pero noong ito ay ipinatupad dati, hindi naging effective dahil sabi po ninyo, inconsistent yung implementation. Now, kung ito po ay ibabalik, gaano naman tayo nakakatiyak na magiging consistent naman ngayon ang implementation? Ako ay nakakatiyak na magiging consistent ang implementasyon sapagkat ito ay isa sa numero 1 programa ng kasalukuyang administrasyon. Sinasabi ng Pangulong Duterte ng kanyang programa ay laban sa korupsyon, laban sa droga, at laban sa kriminalidad. Kaya ngayon ako'y naniniwala na dahil na yan ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ngayon, laban sa krimen, laban sa droga, at laban sa korupsyon, nakikita ko na Yung magiging consistency. consistent ang implementasyon nito. So ito pang Duterte administration lang. Hindi lamang. How can Dahil we be kung sure na maganda- yung susunod naman ho ay ganun pa rin? Kuya Daniel, dahil kung maganda ang magiging resulta ng consistent implementation ng death penalty dahil sa pinangunahan ito ni Pangulong Duterte, ano ang magiging dahilan ng susunod na Pangulo o administrasyon na hindi sundin ang inumpisahan at nakita naging matagumpay ang programa? Nakikita niyo. Tingnan Go ahead. natin ang buong mundo. Yes. Dahil kailan natututo tayo rin sa mga karansan ng mga ibang bansa. Hindi lamang tayo. Walang bansa, nilalahat ko, unless makukorek ako ni Congressman ngayon, walang bansang nagtagumpay na gamitin ang death penalty para sumpuin ang kanilang kriminalidad at labanan ng droga. The more violence that they injected, the more violent the society became, the bigger the problem. Andyan ang Colombia, mag-aral tayo. Patayan dito, patayan doon. Militar na ang ginagamit doon. Aeroplano na ang ginagamit doon. Nasusugpo ba yung droga? Hindi. Why? Because gumaganti rin yung mga kriminal. Nagkakaroon lang ng gera. Sino ang tinatamaan dyan? Katulad nung isang araw, yung isang binata, napatay ng pulis. Walang kamalay-malay. Bakit? Umaawat lang dahil yung kanyang girlfriend, hinuhuli ng pulis dahil suspected drug addict. Siya ang pinatay ng mga pulis. Yung walang kasalanan. So therefore, a violent society will only produce more violence. It will not solve the problem. 126 nations now are now denouncing the death penalty. They don't want the death penalty. Pumasok na sila dyan, lumabas na sila. Ang Pilipinas nanguna dyan. Ngayon, kakalas pa tayo rin sa ating international agreement na yun. Maraming bansa ngayon ang tumatanggi na sa death penalty. They have found out it is not an effective way to fight criminality. Pero pumasok na po ito sa nakapasa na to sa kung nasa plenaryo na ngayon, di ba? Tama, Kuya Daniel. So Kasi nasa committee. nakapasa na sa committee. So Wala pa sa plenaryo. wala pa. So ang kasunod On the way. so ano ang kasunod nito na mangyayari from pagkapasa sa committee? Ano ho ang kasunod? Ibig ko lang muna magkomentaryo sa sinabi ni Congressman Atienza Sige, hindi raw. na Wala. hindi raw Hindi effective. ang hindi effective. Tatawagin ko lang ang kanyang pansin una sa Colombia. Ang Colombia, ibang kultura ng Colombia. Ibang mentalidad ng tao sa Colombia. Iba tayo mga Pilipino. Kaya ang ibig kong sabihin, hindi tayo umuusad, ang ating bansa ay hindi umuusad dahil palagi lang natin tinitignan ang ibang bansa at gusto natin kopyahin kung anong ginagawa nila. Hindi ko sinabi yun, hindi ko sinabi yun. Hindi niya nga naman sinabi Tama. yun. Pero hindi, kaya kung hindi sinabi at hindi kopyahin, hindi yun tama na gawing halimbawa. Dahil hindi mo kinukopya, Ang sinasabi kaya ko- hindi yun dapat halimbawa. Ngayon, pangalawa, pupunta tayo sa umunlad na bansa na dahil sa kamay na bakal ang kanilang ginawa, yan siguro ay pwede sa Pilipinas. Dahil ito ay Asia. Tayo ay nasa Asia. Aking inaano, na bilang halimbawa ang Singapore. Ang Singapore ay walang makakapagsabi na hindi maunlad na bansa. Ang Singapore ay disiplinado ang tao. Meron silang kamatayan. Bakit naging epektibo ang Singapore? Yan. Bakit daw? Singapore,
tiyak na mahuhuli ka. O, mahuli Kaya sumusunod ang tao. Oo, yun. Hindi ka mag-jaywalking dun eh. Pag dumarating si congressman dun, sumusunod siya sa pedestrian lane. Ako rin, ganun. Pag dito, hindi. Dahil pag lumabas ka ng pedestrian, huli ka. Oh. The certainty of arrest is deterrent. Is the best deterrent to the committing a crime. O, yun naman Hindi yung pala pong eh. punishment Oh. Alam mo, Kuya Daniel, ang tao, kahit napalibutan mo yan ng pulis, kung talagang gagawa ng krimen yan at ay maghahanap talaga ng paraan kung paano niya magawa ang krimen. Pangalawa, kahit nasa pamamahay natin, ang isang anak, sasabihan mo na wag mong gawin ito, nasa paningin niya na magulang, oras-oras, o minuto o araw-araw, pero naghahanap pa rin ng butas ang anak na na hindi masunod ang kautusan ng mga magulang. Pero hindi mo pinapatay anak mo pag hindi sumunod sa'yo. naman. Oh. Hindi naman. Oh, kaya nga. Halimbawa lang yun. Kuya Daniel, Yung sinabi ni Congressman, yung sinabi ko yung lang. batang lumaki ng mali. Oo. Ang may kasalanan doon, yung magulang. Oo. Kaya tayo, tingnan natin ang lipunan natin ngayon. Baka naman nagkukulang tayo. Palakpak tayo ng palakpak. Sa patayan dito, patayan doon. Gabi-gabi may pinapatay. Parami ng parami. 20 na bawat gabi. Palakpak pa rin tayo ng palakpak. Saan tayo hahantong dito? A culture of violence and culture of death will not give us a better life. It will just produce more violence in our country. So we must resist a culture of death.